Ito pong brand ng totoo. Kasi sa Bautista nating Kristiyano, ako yung binyagan sa Katoliko, pero lumaki ako sa Church of God. Ang base namin ay Biblia rin, kaya mga Bible study. Ang taga rin po ako. Ang tanong ko po ay patungkol kay Pastor na dahil kanina, nung umpisa tayo, ang isang binigay na palatandaan ni Jesus Cristo na siya ay ang Misaya ay ang tanda ni Jonah. Ang pagkakasagot ni Pastor kanina ay partially din. Ang tatanungin ko po ngayon, nung tinanong po ba ng Banyera si Jonah, buhay po ba siya o patay? Almost 3. Kasi ang sagot niyo po kanina, partially din. Kung si Jonah, yun lang po sa senyas na binigay ni Jesus Cristo para nagniwala ang Kristiyanismo kahit ako yung Kristiyano ko, ang salvation daw ay natin Jesus Christ. Kaya ang binigay po na sign ni Jesus Christ ay yung sign ni Jonah. Kaya tatanong ko ako yung patago kayo po yung sabi mo sa partial din. Nung si Cristo po ba ay nilulok po ba na siya po ba ay buhay o patay? Si Jonah, nilulok po ba na siya po ba buhay o patay? Ginagawa na lang ito. Tatlo. Tungkol kay Jonah, yun. Buhay po siya. Sinabi ko na po kanina, almost dead, but God gave him life. Hindi mo pwede mo almost dead. Tanong ko, buhay ba o patay? Buhay ba o patay mo tulit ko? Wento. Ay, nasa sunod sa Banyera, buhay mo siya o patay? Nasa sunod siya ng Banyera, buhay mo siya o patay? Kasi nandito na po. Kung nakikinuha siya ng Banyera, buhay mo siya o patay? Kaya pag sinasabi po ng Kristyanismo naman si Kristo, yun lang ang sa akin ko kasi nandun mo ang kaligtasan ng Kristyanismo, ito namatay daw si Kristo. Eh siya mismo nagsasabi buhay sa akin. Maraming salamat, Brother Isa. Okay. Ang rules natin kasi sa... Okay. Ang rules kasi natin, mga kapatid, dapat isang sandalan. Ano po, kaya mismo si Pastor, tumesing niya sa akin, at yun yung tanong. Okay. Gawin natin yung sundin natin yung rules, isa-isa lang. Ano po? Pero, barbado. Pakilapit lang po, pakibilisan lang po. Ito. Mamaya na po, patapos na tayo. Mamaya na. Sulaiman, barbado. Dito. Ako nga po kaya si Sulaiman Barbado. Dati po ako Iglesia ni Cristo. Pakiulit, brother. Pakiulit. Magandang gabi po, Pastor. Ako nga po pala si Sulaiman Barbado. Dati po ako Iglesia ni Cristo. 27 years po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo dahil ako po ay sanando. Naging paulong kalihim ko ako ng ano. Ang aking pagpapasok sa Islam ay nagsalisiklanan ko ako. Hindi po ba layunin ng isang tao kaya siya pumapasok o umaanib ng religion ay naghahanap ng kaligtasan? Isa lang po ang layunin ng tao dito ba? Kung may maligtasan po sa religion ang pinagmulan sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi na po ako ma-istot. Kung may kaligtasan po. Brother, ulitin ko po. Direct to the point po yung tanong kasi. Ang tanong ko po ito. Ayon po sa aking pagsasalita mo at pag-aaral, bakit po ba yun ang kaiba-iba ng religion? Iisa naman po ang inyong pinagbabatayan ng Biblia. Dito sa Pilipinas, dahil kasi ang batayan nyo, Biblia. Tanong lang, huwag mo nang paliwanag. Yung tanong lang at si Pastor na yung bahalang sumagot. Para makarami po tayo at makauwi ng maaga. Bakit po kayo iba-iba ng religion, isa naman po ang inyong pinagbabatayan ng Biblia? Kung tunay na salita ng Diyos ang Biblia. Yun po ang tanong ko. Okay, sana nakuha tayo. Salamat po. Yung binabagay ko po yung mga sekta. So hindi ko pa alam mga
mga tinuturo ko nila sa mga sinasabi ko sa sekta ko, no? So, nagkaroon ko ng problema sa Earth history dahil po sa katuruan. Dahil po sa katuruan, kaya nagkaroon ng matibang galing yun. Ang tanong ng ating kapatid ay bakit isang aklat na Biblia ay nagkaiba-iba ng sekta? Sino may kasalanan? History daw sabi ni Pastor, hindi. Kasalanan ng Biblia yun. Biblia ang may kasalanan. Dahil bakit? Yung Biblia kasi nagkukontra sa isa't isa, Pastor. Baka hindi mo alam. No? Pakisuot mo nga. Bigyan ng example. Yung Biblia nagkukontra sa isa't isa. Sabi sa Mateo 27, talatang 4 hanggang 5, si Judas na nagkanulo kay Kristo, matapos na siya ay nagkamali sa kanyang pagkakanulo kay Kristo, ay nagpakamatay, nag-suicide sa pamamagitan ng pagbibigti. Yung po tinutukoy sa Mateo 27, 4 hanggang 5. Ano po? So nangangarang ngayon yung pastor. Katulad ni Pastor Pinel Palima, si Judas, nagsisi siya. At dahil sa kanyang pagsisisi, siya po ay kumuha ng lubid at nagbigti. Pagkaraan po ng ilang mga dekada, hindi alam nung Pastor Palima, pero dumating pang ibang pastor, nabuklat naman ibang talata sa Biblia din, bagong tipan, mga gawa naman ang kanya nabuklat. Eh, ang masakit, si Judas din ang tinutukoy na siyang nagkanulo kay Kristo. No po? Matapos na siya ipagkanulo niya si Kristo, hindi ang kinamatay niya, hindi naman nagbigti. Kaya iba iaaral no, kaya maiba ang doktrina ng pastor na bagong ito. Ano ituturo niya? Si Judas naman ay nakalunok ng granada. Yun naman, kaya dumami ngayon ang sekta ng reliyon. Kaya may kasalanan ang Biblia. Dahil bakit? Ang Biblia kasi ay punong-puno na ng contradiction. Yun ang dahilan. Hindi ang mga bagay-bagay patungkol sa mga pagtatalo, kundi ang may kasalanan mismo ay ang kanilang ebidensya. Dahil bakit? Ang ebidensya nila ay tinagtad nila ng dagdag bawas. Yung po dahilan, may tinanggal na salita, may ipinasok naman na ibang salita. At sinabi nila, ito raw ay salita ng Diyos. Yun po ang kadahilanan. Okay. Ano ba? Bago yung susunod na magtatanong, meron tayong papahilang announcement dito. Yung kung may mga gusto maging scholarship po ito, libreng pag-aaral, ano po, tungkol sa applied computer science, applied business management, practical nursing, practical accounting, at saka yung secretarial, ano po. Kung pwede po, yung gusto ko ay may mga libre po ito, scholarship. Christian man at Muslim yan. Christian at Muslim yan. Christian at Muslim, open po ito. Ano po, pakipag-approve na sa feedback. Ito po yung number ni ng brother. Kunin niyo po ito. Yung feedback dito po, nandito po si brother Sia. Ayun, nandun, malapit lang. Ibigyan po kayo ng pampak. Ang ganda po ito, scholarship po ito, libreng pag-aaral. Napakaganda po ito. Okay, brother, sana nakuha na nila. Okay, susunod po sa tanong. Medyo lumalala yung mga gabi, ipagpasensya po yung mga nakalista nito natin, hindi natin masyadong tatawagin kasi yung tanong lang, brother, direct nyo po kaya na? May si Jesus, kay Pastor po kay Pastor. Sabi meron tanong sabi si Jesus na humingi ka at ikaw ay pagbibigyan. Umako ka at ikaw ay bubuksan. At maghanap ka at iyong nasubulang ang kapayapaan. So ang kapayapaan, ang isa ng Islam is kapayapaan. So binahanap ni Jesus yung tao yun para masubulan ng kapayapaan. So Islam ang tinutuloy ni Jesus yun. So ang tanong ko po sa ganito, ang sabi ko kanina, ang ituturo mo lang ay kay si Kristo. So ano ang ituturo mo, ano yung sa sinasabi ni si Kristo? Yun na ba? Kasi sabi ko kanina, ang ituturo ko lang ay Jesus Cristo. Ang tanong ko sa iyo, ano ituturo mo? Yung ituturo mo Jesus Cristo. Kaya ang tulong ng Jesus kanina, tumakot ka at bubuksan ka.
Diba? At